Kung ano ang laman ng puso, yun din ang magiging bukang bibig at makikita sa ugali at paglilingkod. Maraming taong gumagawa ng gawain ng isang lingkod, ngunit hindi lahat ay may puso ng isang tunay na lingkod. Maaari tayong maglingkod dahil sa tungkulin, tradition, recognition, or even obligation. Ngunit ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ating ginagawa. Tinitingnan niya rin ang ating motive at ang kalagayan ng ating puso. Kaya ang tanong sa bawat isa sa atin ay, basta lang ba tayo naglilingkod o meron ba tayong puso ng isang tunay na lingkod? Sa gabi pong ito, pag-aaralan natin ang mga katangian ng puso ng isang lingkod upang ang ating paglilingkod ay maging kalugod-lugod sa Diyos at maging pagpapala sa Kanyang church. Ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay The Heart of a True Servant. Basahin po natin ang ating text mula po sa Book of Mark, chapter 10, verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Let's go to point number 1. The heart of a true servant is sacrificial. Ang tunay po na lingkod ay handang mag-sacrifice para sa kapakanan po ng kanyang kapwa. Ang pinakamagandang halimbawa ng puso ng isang tunay na lingkod ay si Jesus. Bagamat siya ang hari ng mga hari, pinili niyang magpakumbaba, maghugas ng paa ng kanyang mga disipulo at ibigay ang kanyang buhay sa cross para sa ating kaligtasan. Hindi po siya naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ngayon basahin po natin ang nakasulat sa Book of Philippians chapter 2, verse 5 to 8. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Next point, the heart of a true servant is excellent. Maglingkod ng buong puso at may kahusayan. Ibigay natin yung the best natin para sa Diyos na nagbigay din ng kanyang the best para sa atin. Ibigay natin ang pinakamabuti sapagkat ang Panginoon ang atin pong pinaglilingkuran. Remember po yung nakasulat sa Book of Colossians chapter 3 verse 23 hanggang 24. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Point number 3, the heart of a true servant is responsible. Maging responsable po tayo at maging tapat po tayo sa bawat tungkulin. Ang isa pong lingkod ay tumutupad sa kanyang pananagutan. Sa 1 Peter chapter 4 verse 10, it is written, God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Next point, the heart of a true servant is victorious over pride. Dinadaig po ng isang tunay na lingkod ang pagmamataas sa pamamagitan po ng pagpapakumbaba. Ang Diyos po ang nagpapala sa mga mapagpakumbaba. Nakasulat po sa Book of James chapter 4 verse 6, and he gives grace generously, as the scriptures say, God opposes the proud but gives grace to the humble. And in 1 Peter chapter 5 verse 5, yung second part, ganun din po ang sinabi. God opposes the proud but gives grace to the humble. The next point, the heart of a true servant is available. Lagi po siyang handang tumugon sa tawag ng Diyos. Ang pusong lagi pong available, ang pusong laging ginagamit ng Panginoon. I remember yung nakasulat po sa book of Isaiah chapter 6 verse 8. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here am I, send me. Next point, the heart of a true servant is nurturing others. Ang isa pong lingkod ay nagpapalakas. Siya po'y nagtuturo at nagmamalasakit para sa iba. Ang paglilingkod ay hindi lamang po paggawa ng gawain, kundi paghubog po ng tao. Ang kandila po ay nagbibigay liwanag sa iba habang unti-unti po itong nauubos. Ano po ang aral dito? Ang tunay na lingkod ay handa pong maglaan ng kanyang oras, lakas at sarili upang ang iba ay mapalapit po sa Diyos. Nakasulat po sa Hebrews chapter 10 verse 24, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Next point, the heart of a true servant is trust
trustworthy. Ang tunay po na lingkod ay tapat kahit wala pong nakakakita. Alam niya kasi na walang nalilingid sa Diyos. Lahat ay lantad sa Diyos. Doon po sa book of Matthew chapter 25 verse 23, it is written, His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Ang katapatan po ay nagbubukas ng mas malaking pagkakataon para sa paglilingkod. Mapagkatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa mas malaki. Kapag titingnan ng isang malaki at magandang bahay, for example, ang agad po na napapansin ay ang pintura ng bahay, ang bintana, ang bubong. Ngunit ang hindi po nakikita yung foundation, ang siya pong nagpapatatag sa buong bahay. Ang mga lingkod po na tapat ay maaring hindi laging nasa harapan, hindi laging nasa stage o altar, ngunit sila ang tumutulong upang maging matatag ang church. Ang puso po ng isang lingkod ay hindi nakatuon sa position, kundi sa mission. So, the heart of a true servant is sacrificial. Ang tunay na paglilingkod ay meron pong kasamang pagsasakripisyo. Tulad po ni Jesus, dapat handa tayong maglaan ng oras, lakas at sarili para sa Diyos at kapwa. The heart of a true servant is excellent. Si Jesus po ang ating huwaran. Ang ating paglilingkod ay dapat makita ang kanya pong kababaang loob at ang pag-ibig at habag sa bawat tao. And the heart of a true servant is responsible. Ang lingkod po ng Diyos ay tapat at responsable sa anumang gawaing ipinagkatiwala sa Kanya. Maliit man o malaki, ang tungkulin, ginagawa niya ito ng buong puso. Of course, the heart of a true servant is victorious over pride. Ang atin pong paglilingkod ay hindi para sa sarili nating kapurihan o kasikatan, kundi para sa pagpapalawak po ng kaharian ng Diyos. And next, the heart of a true servant is available, meaning ang tunay po na lingkod ay lagi pong handang tumugon sa tawag ng Diyos at tumulong po sa mga nangangailangan. And the next point, the heart of a true servant is nurturing others. Ang tunay po na lingkod ay dapat pong mangalaga sa emotional, mental at spiritual na kapakanan ng kanya pong kapwa. And lastly, trustworthy. Ang tapat po na lingkod ay mapagkakatiwalaan sa bawat gawain. Alam po ng Diyos, alam po ng Diyos ang nagbibigay ng lakas at siya rin po ang nagagantimpala sa katapatan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all and glory to God. Hallelujah.